Meron tayo ditong Epson L3110 na ipapaayo dito. Sabi nila, di daw nila maintindihan yung sira nito sapagkat minsan nagpe-printing or nagja-jam yung kanyang papel daw. Titingnan natin, susubukan natin, mag-nozzle check tayo kung okay pa yung kanyang nozzle. Kasama na rin malaman natin kung merong papel ng maiipit. Lalagyan muna natin ng mga scratch na bond paper. Saka tayo mag-imprinta ng nozzle check. Ayan, titingnan natin. Mukha namang normal yung ang kanyang operasyon, walang problema. At saka yung imprinter niya okay naman. Siguro ulitin natin uli kasi baka naman na tsambahan or baka naman natakot sa akin tong printer na to. Okay, subukan natin uli. Imprinta tayo uli. Tingnan natin. Okay, gumalaw naman yung papel. Oops, parang may mali na yata. Ayun, paper jam nga. Tama nga yung sinabi nila, no? Meron nga namang problema talaga. Nag-paper jam po yung ating printer. Baka kung may problema po ito sa mechanical siguro, ito ay kailangan natin siguro i-pull out ito dito nang di tayo makaabala sa lugar na to. Ito nga pala yung sinasabi nilang hindi nila maintindihan. Minsan nag-i-imprinta raw at ngayon naman ay nag-paper jam. So baka naman may nakaharang na bagay na kung anong bagay sa loob kaya siya nagkakaroon ng paper jam. Tingnan natin ulit. Ayun yung papel, pero lumabas naman siya, no? Ibig sabihin walang nakaharang sa kanyang roller, no? Ito yung malimit na pinagtakhan ng mga technician, ano, na bakit nagkakaroon siya ng paper jam. Ayun, dalawang ano siya, no? Naging dalawa na tuloy yung ilaw. Kanina isang kuha lang yan, isang ilaw lang yung sumisindi. Tingnan natin, baka mayroong ano lang, ano, problema sa loob nito. Kaya kailangan natin itong i-pull out para di tayo makaabala dito. Ngayon, nandito na tayo sa maliwalas na lugar kung saan ako parating na namamahinga na sa lugar na to. Dito natin bubuksan itong printer na to. Ngayon nagtataka rin naman ako kung bakit unang pag-imprinta natin ay normal naman. Then, sa pangalawang pagkakataon ay naging paper jam. And then, pag power on ulit natin, dalawa na yung sumisinding ilaw na nalintikan ng tuluyan. Titingnan natin ngayon. Tanggalin muna natin itong mga ribbon wire. Yan, natanggal na natin. Tatabi muna natin itong scanner. Ayun, meron nang tumilapon pala dito mga dumi na mula sa ruler, no? Na itapon na palabas. So, ibig sabihin nito, kailangan natin tanggalin tong kanyang tinatakbuhan ng cartridge, ano? Saka yung paper feed. Yung paper feed, kailangan natin din i-check. Baka nagkaroon din ng mechanical defect. Mamaya-maya at i-check natin yung mga mechanical feeder. And then, tanggalin muna natin itong siding ng ating printer. Ngayon, ito naman, tanggalin natin itong tornilyo ng ating ink waste pad.
pupunutin mo naman ito. Dali lang. Saka meron ding lock yan sa gitna nitong ating binunot na cover. Ganito lang yung position niyan, pabunot. Okay. Ngayon, tanggalin naman natin itong isa pang sidings ng ating printer para tuluyan na natin makita lahat-lahat. Ito nang kuan, yung tinatakbuhan ng ating yung assembly ng ating cartridge at nung roller ng ating feeder. Saka tanggalin natin yung mga wire. Meron pa tayo isang tornilyo dito. At siyempre, meron pa tayong tornilyo dito sa bandang kaliwa ng printer. O kaliwa natin, o ano ba ito? Right side ng printer. Kung nakaharap kasi tayo, kaliwa. Mayroong spring. Tinanggal ko muna yung spring ng roller ng ating belt conveyor. Meron kasi itong belt conveyor na nagpapagalaw sa ating cartridge. Tatanggalin muna natin itong belt conveyor ng hindi makasagabal. Ayan, natanggal na natin. Saka naman tanggalin natin yung tornilyo dito sa kanyang roller ng ating belt conveyor. At malaya na nating matatanggal yung tornilyo ng ating cartridge assembly. Iwasan lang po natin na madumihan itong tinatanggal kung may spring, parang tila cellophane. Yan po yung nagbibigay ng horizontal position ng ating cartridge. Diyan po bumabase yung processor nito na kung ilang guhit. Dapat iwasan itong madumihan o mabura yung imprinta na nakamarka doon sa maliit na cellophane na to. Plastic lang po kasi yan. Diyan po nakasalala yung paano mag-position yung ating cartridge sa horizontal na position. So, pag nalagyan ng dumi yan o naburahan, so lalagpas yung cartridge nyo doon sa tamang limit niya. Kasi magkukulang ng pagbibilang yung processor natin. Kaya dapat panatilihing malinis yung kanyang dinadaluyan ng sensor, yung pang horizontal position na marka. No? Yung cellophane na may mga marka na micrometer pa naman yung mga distansya nito. Hindi millimeter kundi micrometer. So ganun po kaliliit yung mga guhit-guhit niyan diyan. No? Malagyan mo lang ng konting dumi yan, magkakaroon na ng error. So ang system mo magkakaroon ng error at lalagpas yung inyong cartridge sa left or right position. Kaya iwasan dapat na wag dapat madumihan yung kanyang dadaanan ng sensor. Ito, tinatanggal ko lang yung cover ng ating feeder, yung humahatak sa coupon band. Meron siyang spring. Ito na po, na tanggal na natin ang buong assembly ng cartridge. Ngayon, kailangan nating matanggal itong main roller, no? May dumi pa pala dito sa pang-horizontal na, pang-vertical yun. Yung tinuro ko, pang-vertical na sensor, no? Yun yung magtuturo ng position sa vertical position. Pag kuhaan kasi yan, nalagyan ng dumi, magkakaroon din ng maling pagbibilang. So, dapat panatilihing malinis din yung bilog na transparent. Ayan, paluluwagan lang natin itong mga roller para madaling matanggal. Ito. So, ito dapat iwasan na huwag madumihan. Katulad nito, may dumi,
magkakaroon po ng laktaw-laktaw yung imprinta niyan. Kasi maghahanap siya ng tamang numero ng mga guhit na nakamarka diyan sa bilugan. Dapat walang dumi yun. Hindi siya magkakaroon ng error, kundi mali lang yung pag-imprinta ng posisyon ng vertically. Makikita dito ang dumi ng sa ilalim ng ating roller. Yan din po yung sanhi ng kakaroon ng random na error, no, sa ating printer. Kailangan tanggalin natin lahat ng mga likabok. Dapat talaga may cover yung printer, nang di makapasok yung mga alikabok. At na de-deposit kasi doon sa kanyang roller yung mga taiba ng ng ipis or usually mga stapler, makikita ko dyan mga bala ng stapler. Ngayon ibabalik na natin kasi nalinis na natin yung lagayan ng roller ng ating kuan, kung saan may kasamang sensor para sa vertical position. So ito yung magbibigay ng posisyon ng vertical. Kailangan may spring, Ayan, malaya na pong nakakaikot yung roller natin. Ayan, minsan malalaman mo, makikita mo yung gas-gas dyan sa roller kung merong mga debris sa ilalim nito. Ayan, pwede na nating ibalik yung sensor ng ating vertical position. Ikotin natin kung baka sumayad. Okay. Balik na rin natin yung ating cartridge assembly, na tanggal natin yung mga dumi sa ilalim ng ating roller. At ito yung feeder. Medyo mahirap-hirap ibalik ito kasi kailangan sabay yung paglalagay mo ng assembly doon sa butas ng roller. Di ko na pinakita kung paano ko nilagay yung cover kasi medyo mahaba-haba yun. Kinat ko lang yung video para maging short. Pero cover lang po yan ng ating feeder. Ngayon ibabalik na natin yung belt conveyor. Siyempre bago natin maibalik yan, kakabit muna natin yung tornilyo dito para magiging sakto yung posisyon ng ating belt conveyor. Yung silopin, dapat iwasan mong magkaroon ng gas-gas yan nang hindi mamali ng pagbabasa yung sensor ng ating cartridge. Pagka may nalaktawan na pagbasa niya ng linya, babangga yan sa tagiliran maging sa kaliwa ba yan o kanan. Kasi kulang na yung nababasa niyang mga guhit. Kaya ang tendency niyan, lalagpas siya doon ng pagkakaroon ng mag-overlap doon sa tagiliran ng ating printer. I-check na natin yung movements ng ating mechanical kung merong irregularities. Dito sa portion na to, okay naman, kumakagat yung kanyang paddle ng paper feed at saka yung tagahatak ng bond paper. So may ikot naman. And manually nating iniikot yung mechanical para makita natin or ma-analyze natin yung kanilang movements. Yung paggalaw ng ating mga parte ng ating feeder. Nasa tamang posisyon po naman yung ating feeder, lahat naka-align, maging sa kanyang paddle kung kailan siya tutulak ng bond paper doon sa ating roller feeder. Ayan. So tama naman yung kanyang movements or yung paggalaw. Ngayon, pwede na natin siyang tuluyang itornilyo. Nakita na natin yung mga galaw ng ating mekanismo ay nasa tamang
alignment. Mayroon tayong dalawang tornilyo dito. Ngayon, babalik na rin natin itong mga wire para dito sa ating main board, kung saan nakalagay yung ating main processor. Higpitan lang natin dito yung tornilyo. Okay. Saka meron ditong lagayan ng ating roller. Dito, bago natin makalimutan, meron pang maliit na tornilyo dito sa tagiliran. Ito na po yung roller ng ating belt conveyor ng cartridge. Lalagyan natin doon sa may butas. Doon, medyo mahirap-hirap ilagay kasi ang liit eh. Ayan. Saka naman lalagyan din natin ng tornilyo para hindi na siya ma-disalign, mawala sa kanyang tamang posisyon. Okay. At siyempre, huwag din kalimutan yung kanyang spring. Meron siyang spring para magtutulak ng roller para laging mahigpit yung ating belt nang hindi nakalaylay doon sa ating belt conveyor, ang cartridge. Ito yung tensioner, kumbaga. Okay. Ngayon, lalagay na natin tong belt conveyor ng ating cartridge. Siyempre, unahin natin lagay dito bago natin i-align doon sa kabilang dulo ng ating printer. Matapos na nating nakabit yung ating mga cartridge assembly, babalik na natin tong sidings ng ating printer. Okay, tapos na tayong nagkalikot dito at nakita naman natin yung mga galaw ng ating mechanical sa parting ito ay nasa tamang posisyon. So, ito naman yung tornilyo ng ating ink waste pad. Lagyan din natin ito ng tornilyo sa kanyang cover para nang hindi ito matanggal sa pag binibitbit itong ating printer. Ngayon, ibabalik na natin yung kanyang scanner sa bandang itaas. Nagsisilbi din itong isang cover sa bandang itaas at ibalik na rin natin yung kanyang mga ribbon wire. Ngayon, ilalagay na rin natin yung kanilang mga sidings. Ito na tapos na natin lahat-lahat yung paglilinis dun sa loob. Dun sa ating dinadaluin ng mga bond paper, yung mga ruler, yung mechanical natin.
Ito na yung ano natin, printer, bago nga pala natin i-deliver doon sa may-ari, tangko pa lang ikuha natin, nagbihis na pa naman ako. Nagpaganda ng bihis, formado na bigla kong naalala, hindi ko pa pala ito na reset kasi ito may dalawa pa ring ilaw. Mula doon sa pagiging paper jam, nalintikan na, naging dalawa na tuloy ang ilaw. So, i-check natin ngayon sa computer kung ano yung nirereklamo nitong printer na to. Ngayon, dadako na tayo dito sa ating pang-reset na program. Nakuha ko lang ito sa internet online. Pero karaniwan kasi yung mga nakukuha nyo sa internet, mayroong mga password na pabago-bago. Samantalang ito, mabait ito eh. Nakuha ko lang ito sa isang website, mababasa nyo rin sa bandang itaas, yung kanyang website. So, ito, mabait ang kuan nito, nag-post ng program na to. So, every time na re-reset ka ng printer, hindi siya nagbabago ng password, ganun at ganun pa rin. Hindi katulad dun sa iba, matapos mong gamitin, mag-iiba na ng password, no? So, ganun ka, minsan maaasar ka talaga eh. So, ito, matapos mong gamitin yung program na to, ganun pa rin yung kanyang password. Ito yung kainaman sa nakuha kong password na to. Hindi na yung pabago-bago pa ng password. Ito na ngayon yung ating Epson adjustment program. Dapat dito tayo sa particular na adjustment. Doon tayo sa ink, waste, pad, counter na menu. Papakita ko. Ayan, nakakulay asol. Ngayon, i-check natin yung kanyang main pad counter kung ilan na ba ang porsyentong lumabas na or nakonsumo niya. Click lang natin check. Ayun, nasa maximum level na po, kaya pala naging dalawa yung kanyang ilaw. Kaya i-check natin ulit para i-initialize yung kanyang value. I-click lang po natin yung initialize na button sa bandang ibaba. Ayan po. So, pinalaki ko yung screen para makita nyo. Ayan. So, sundin lang natin yung sinasabi niya. Nasa dialog box. Ano bang nakasabi dyan? Ito, turn off natin yung ating printer. Patayin muna natin yung printer. Then, saka tayo mag-okay. Then, magbibigay siya ng, ma-inform ka na naka-initialize na po yung ating printer sa 0 value. Ngayon, pwede na natin siyang i-turn on ulit. Yun ang pagkakasabi niya. Turn on natin ulit at tingnan natin kung may lalabas pa bang dalawang ilaw. Okay na po. Wala na pong error yung ating Epson L3110. So, pwede na nating i-click yung ating finish button. At saka i-close lang natin yung ating dialog box. And then quit. At ngayon, susubukan naman natin mag-imprinta ng ating picture dito mula sa ating laptop. And lalagyan natin ito ng bond paper. Si-set up ko lang itong ating printer.
Ngayon, titingnan natin ang magiging resulta. Ito na po yung Epson. Ready na po tayo mag-imprinta. At ito na. Imprinta ko na po yung bulaklakin at nagiging normal na uli. Ano? Ayan na po. Ang kaganda ng mga bulaklak. Pwede na natin itong, ay tika, mayroon pa pala akong nakalimutan, ano. Yung palang ink waste pad, hindi pa pala natin yun na linisan. Nandito yung bandang likuran, ano. Tanggalin lang natin tong cover uli. Kasi naglinis lang tayo ng mga alikabok sa ilalim eh. Dapat dito na bago pa man din ito mapuno ng tuluyan at mag-overspill yung ating mga ink, no. Kailangan mapiga yung mga ink na nakalagay sa ink waste pad na tray or container. Ano ba tawag nila diyan? Container o tray. Ayan po. Yan ang foam na mal-absorb ng ink, no. Tanggalin natin yung mga pad na yon at papalitan natin ng ink waste pad. Ngayon itong foam na yan, binababad ko yan ng 3 oras sa chlorine. 3 oras para maging maputi uli. Saka naman pinatuloy ko sa araw at ito na yung naging resulta niya. No. Hindi ito yung tinanggal natin na foam. Meron akong reserba kasi nito eh. Para yung susunod na ilagay ko siya namang ibibilad ko sa araw para hindi tayo magkaroon ng pagkaabala sa pag-deliver ng ating unit. Meron akong naka-reserba at mailalagay ko kagad. Ayan. Importante po kasi yan eh, pang absorbent po yan ng ating foam. Kahit na maalog or matagilid mo yung printer, hindi matatapon yung ink na itinapon ng ating printer. Yan, mahalaga po yan. Ano? Pag nagre-reset, dapat nililinis din itong ating ink waste pad na foam. Ayan. Babalik na natin sa kanyang kinalalagyan at tatakipan. Ganun lang kadali. Ngayon yung tinanggal nating ink waste pad, pwede nating labahan yon. Siyempre, una, lalagyan ng chlorine at ibababad sa 3 oras. Saka natin pipigaan, tatanggal lahat yung puputi lahat yun. Mawawala yung itim ng ating ink waste pad. Ayan na po yung ating printer ready to print na, no. This time susubukan naman natin yung scanner, no. Kasi di pa natin nasubukan yung scanner kanina. Mula sa computer ang ginamit natin bago mag-imprinta. Ngayon magsi-xerox tayo. Isi-xerox natin yung na-imprinta natin kanina. Tingnan natin yung kalalabasan kung okay. Pindutin natin yung colored, siyempre. Para gagana lahat ng mga kulay o yung mga cartridge. Hindi maganda po kasi na tinitipid natin yung ink kasi nga yung ating cartridge ay nagka-clogging po, no? Dapat halos araw-araw mag-imprint kayo kahit man lang isang bisis. Yung mga colorful na picture para hindi tayo magkaroon ng clogging ng ink doon sa ating cartridge. Masama po yun na nagtitipid kayo ng ink, hindi kayo mag-iimprinta, ay lalong nasisira po yung printer, yung cartridge. Dapat pinapractice nyo yan bawat araw, maka-imprinta man lang kayo ng isang bisis ng isang colorful na picture. Okay, dito na po nagtatapos yung ating video. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating may kapal.
Hanggang sa muli.